mga kapwa ko mayaman, kamanggaranon dyan, mga kapwa ko kamanggaranon. At ito naman po ang aking ginagawa. Nagtatanim naman ho ako kay syempre umuulan. Nagtatanim po ako ng radish, pichay, mais, at saka kamuting kahoy, at saka okra. Dahil po sobrang lakas ng hangin, at saka umuulan-ulan dito sa amin dahil sa bagyo, kaya todo tanim ako kasi malapit na ang January. Syempre, yung tig-init naman yun hanggang magmayo, kaya best in tanim naman ho. At syempre, nagtanim na din ako nagpatubo ako ng talong para pagka January, medyo na may tubo na siya, i-replant ko na lang siya sa lupa. Yung lupa po namin dito is hindi po siya maganda. Minsan is may part po siya pag tig-ulan is malambot, pero pag tig-init po siya, sobra po talagang tigas siya. Kaya piling-pili lang po dito yung area yung pwede taniman, at saka piling-pili lang po yung gulay na mabubuhay dito. Lalo na dito is palaging malakas ang hangin, kaya hindi pwede yung mga gulay na fern or else yung tumataas talaga, kaya kailangan dito yung sa baba lang talaga. Kaya yan po, nagatanim po ako ng aking pichay. Ginareplant ko na po yung pichay ko kasi nilagay ko po siya sa planggana, tapos dun ko po binuhos lahat ng pichay kasi pag ikuan mo na siya, ginalanggam po siya, kaya mamayang hapon naman yan, isprehan ko po siya para yung mga tipaklong, mga uod, hindi po lalapit sa aking tanim, kasi po pag once hindi po siya nasprehan, yung mga dahon naman po ay nauubos nila. Kaya habang bata pa po, palagi po siyang sprehan. Yan po. Dito po dati yung mga kangkong ko. Syempre, matanda na yung mga kangkong ko. Kaya, nilinisan ko naman siya at saka lagyan ko ng pichay na pinatubo ko. Yan po, syempre po, dapat po talaga siyang isa-isahin. Hirap po siyang ikuan kasi replant ko isa-isahin mo siya. Dandahan kasi sobrang lambot po ng puno ng pichay. Kaya replant po. Kaya maganda din ang panahon kasi kahit mainit, pero hindi talaga siya kuan kasi mahangin siya. Kaya wala namang ginagawa dito sa bahay kasi wala pa namang trabaho. Yan lang po may tutulong ko sa aking trabante. Magtanim-tanim ng mga gulay kahit pa paano. Makakain kami ng gulay. Sobrang mahal po talaga ng gulay dito sa isla. Gawa nung syempre sea travel o kung saan pa yan lupalop ang galing ang mga gulay, kaya dito magtiis ka talaga. At dito naman sa taas namin, sa may bundok nun dyan naman ako nagtanim ng okra, kamuting kahoy, at saka mais. Sinubukan ko po magtanim ng mais kasi syempre naman ho, 25 ang piraso ng mais dito, kamahal din po, hindi ka makakain pag wala kang dollar. Kaya nagtry po ako magtanim ng mais, malay mo tutubo, at saka okra din po. At saka kamuting kahoy kasi po malambot pa po yung lupa, kaya kailangan ko po muna siyang taniman ngayon para pagka January, syempre titigas na po yan. Maganda lang po yan siya pag nag-ulan, pero pag huli na po, matigas po talaga ang lupa, kaya tiis-tiis po talaga dito magtanim ng mga gulay. Kaya yan po, dito ko lang naranasan sa isla kung paano magtanim ng gulay, lahat po magdamo, kaya dito tiis ganda talaga ang ating ganda dito. Charot! Yan po. Tiis ganda po talaga dito sa isla, kaya po dito dapat masipag ka lang po magtanim-tanim at magtiis po dito sa isla. Kaya kung sino may balak magpa-isla dyan, alam nyo na. And that's all. Thank you for watching. Bye!